guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So ngayon guys, mayroon tayong check and repair. Itong dinadala nating Vitara Suzuki. So ang issue nito guys ay yung front shock strut nya or shock absorber kung tawagin ng iba ay unresponsive na, so weak na siya. Kaya minsan pagka nasa mga biyahe na seating capacity ay pag natapat sa mga lubak, sa mga rough road ay masyado siyang maingay, at saka sa mga espalto masyado siyang matagtag or sa hams. So yan yung ano natin gagawin na papalitan. Tapos mayroon din to issue sa transmission na pagka umatras ay lumalagotok siya. So transmission to PTU nya, power transfer case unit. So yun yung gagawin natin. So sundan nyo lang guys yung video. So bago tayo guys mag-umpisa ng trabaho, ito may mga dent siya. Yan, isa, dalawa, tatlo. So, may mga tama siya guys. So kailangan na i-check nyo muna para may reference kayo sa inyong ginagawa. So dito isa, dalawa, tatlo. Isang panel na to, apat dito, apat. Tama, apat dito. Isa, dalawa. So yan yung may mga tama dito sa likod. Gas yung mayroon. So ito guys, so natanggal na natin yung portion dito na shock absorber. So inabot tayo dyan ng gabi. Inabot tayo ng gabi guys ng pagtanggal nito shock absorber. Gawa ng ito guys ay hindi matanggal yung gulong dahil yung wheel nut nya ay kinain ng kalawang tapos nabilog. So yan yung problema. So ito na yung shock absorber na natanggal natin. Ayan, isa pa lang yung natanggal natin dahil ang hirap nga tanggalin gawa ng kinalawang. Tapos binabad natin ng WD-40 blue torch. So bago siya natanggal, so nagkabilog-bilog na nga yung wheel nut nya. So yung wheel nut nya guys ay ito, hexagon. Ganyan yung wheel nut nya, hexagon. So ang kalaban nito guys ay pagka laging nababasa, nagbababad ng tubig yan. Tapos pag laging iniihian ng aso, kinakalawang yung loob, ngayon hirap nang tanggalin yan siya dahil pagka dumulas yan, dahil kinalawang na yon, mabibilog yung loob. So yan yung nagiging dahilan. So dito tayo, pakita ko sa inyo, kaya pinahirapan tayo magtanggal. So ito yung luma. Ito yung luma nya. Yan o. So kung napapansin nyo yung loob na yan, dito tayo sa araw para makita. So kagaya nyan o, yan o, kinalawang yung ilalim. Yan. So pagka nilagyan mo yan ng tools, makakayod yung kalawang, mabibilog. Ibilog siya. Tapos hirap na siya mabunot dahil bilog na. Tapos ngayon, ang problema, hindi mo rin ma-welding dahil malapit siya sa mags.
Malapit siya. Kasi uno lang yan. Kung dos ang nakalagay, kagaya niyan, mawiwilding siya ng agad. Ayan o. Kung dos. Kaso uno lang. So malalim. Maapektuhan yung mag. So papakita ko sa inyo yung kabila. So ito yung kabila. So guys, yan yung kabila. Hindi natanggal. So yan, mapansin niyo. May naiwan dyan na isa. So sinilsil ko na lang. Dahil inisip ko baka iikot siya. Dahil yung special tools dyan na hexagon, umiikot na dahil wala nang wala nang kanto. Yan wala nang kanto. So ang problema niyan, kagaya niyan, hindi mo siya basta-basta mawi-welding dahil malapit sa alloy mags. Yan yung problema, kaya yan nagpapatagal sa trabaho. Kagaya niyan, dahil uno yung lalim lang nito, hindi siya ma-welding basta-basta dahil andito, ito masusunog to na portion, susunog yan. So pag nasunog yan, mangingitim. So yun, ito pati itong pintura niya na powder coated na paint. So yan yung problema. Di gaya nito, mahaba, dali lang mo welding. So ito, ilalagay natin. Tatry natin. Yan kung alin yung kaibahan nila. Yan. Pasok natin. Pasok na. So kagaya niyan. Ito malalim. Yan, malalim. Pag welding mo nito, malapit na dito masyado. Yan. Ito nakausli. Pag welding mo nito, lalagyan lang dito ng plancha. So malayo-layo siya dito. Makapag-welding ka, bubutasan mo lang yung yero, ipasok diyan. Makakapag-welding ka. Ito hirap. So yan, nagpatagal sa trabaho. Yan. So balak ko nito, palitan na lang ng didos. Hindi naman siya masyadong pangit tingnan sa didos. Sakto lang. So ito, pati dito. Ayan Yan kinalawang na Hindi pa yan natatanggal. Pero puro kalawang na yung loob. Yan. Ito sigurado to mabibilog to. Kasi halos hindi na perfect yung kanto, pati ito. Ito medyo okay pa. Perfect pa yung kanto kahit may kalawang. Ito kinain na yung dalawa. So dito, ganun rin dito. Ayan ito hindi na perfect yung kanto. Ito medyo perfect. Ito perfect pang kanto. Ito. So ito medyo langanin na rin. Ito talaga wala na, kinain ng kalawang. So yan yung mahirap pagka sinabayan ka ng ganyang problema. Kagaya niyan, ito natapos kami nito siguro mga alas 7 kasi binabaran ng blinutorch, tapos kung ano ng diskarte. So dito may natitira pa. Ayan. So i-welding siguro yan natin. So ito guys, napalitan na natin yung isa sa bitara na shock absorber. So ito, bago na to yung shock absorber strap ng Suzuki Vitara. Ayan. So nakabit na natin. Ayan. Yung isa hindi pa. Ayan. Dito yung luma. So tinatanggal pa natin yung isa, gawa ng wala talaga, dumikit ng gusto at bilog na yung so nilagyan natin ng ganito para di gaano siya na masunog. Yan. So welding na lang talaga natin dahil no choice tayo.
hindi weldingan. So nilagyan natin ng protection ng ganito, lata, para hindi basta-basta siya na malaki ang suklod. So hindi talaga ma-perfect na hindi yan masunog dahil nakabaon yung wheel nut niya. Maapektuhan ng konti talaga yan, pero nakakatulong na rin to kahit ganito, hindi ganong masunog ng malaki. So yan. So ito guys, natanggal na rin natin. So halos kailang welding tayo para matanggal lang siya. So talagang kumapit siya ng gusto. May grasa naman sana to. Nung huling kinabit natin to, may grasa to, yung nut at saka yung bolt. Pero dahil sa laging iniihian to ng aso, nababasa ng ng ulan, kinakalawang yung loob. Ito, sacrifice na lang natin yung isang tools natin para matanggal, dahil pag bolt, di talaga, pag nainitan yung bolt, napuputol. So delikado pag naputol, mahirapan tayo magpuno tuloy pag nasa loob. Ito siya, special tools, ito na lang sinacrifice natin para matanggal. Yan, tanggal na. Ano, may mga yan, grasa, nilagyan ko yan ng grasa, pero kumapit pa rin siya gawa ng yung ihi ng aso. Yun yung kalawang. So ngayon guys, dito tayo sa ilalim. So ito, positive, may leaking dito, tsaka dyan may leaking. So check natin yung axle. So sa axle, walang guhit na leaking guys sa axle, dahil inayos na natin dyan before. So walang leaking sa axle. So ngayon, saan nagagaling ang leaking nito? So bye-bye natin guys kung saan, dahil sa axle, negative ang sa axle. Ayan, kita nyo, negative sa axle, pati dito negative din sa kabila. So yung leaking nito ay galing sa taas, ito basa, so hindi sa axle, so basa doon. So ngayon, check natin doon sa brake. Yun, so yun so i-zoom natin guys, i-zoom. Hindi natin ma-zoom, pero ayun, may leaking doon. So ayan guys, naikabit na natin yung gulong tsaka shock. So ayan Nitrotech. So okay na siya, naikabit na natin yung shock absorber niya na bago. Dito din nakabit na natin yung gulong, pati yung bagong wheel nut. Yan, bagong wheel nut yan. Pinalitan natin dahil kinalawang, nahirap na pambunutin. Ito, ganyan, wheel nut. So bago na siya. Pinalitan natin din dito para hindi hirap bunutin, kasi kinalawang na. Winilding na nga natin yung iba para mabunot. So dito, ganun rin, bago na yung wheel nut. Ayan, pati rin dito sa likod. So nilahat na natin bago. Ayan. Tapos bago na rin yung niya, glass rubber. Ayan, yung bago na. Pinalitan natin dahil nagkatuklap-tuklap na malutong. Ayan, bago na rin yan. Dito, bago na. Tapos dito naman, bago rin. Ayan, bago rin yan. Ayan, bago.
Yan, bago na yan siya. So yung ginagawa natin dito ay yung propeller, dahil medyo matigas yung ating binubunit yung propeller, dahil yung pinion niya sa transfer case i-adjust natin. Kung kaya dukutin, dudukutin natin, pero kung hindi kaya dukutin yung pinion, ibababa yung transfer case. So medyo tumagal tayo doon dahil yung mga bolt nga matagal nang hindi nagagalaw, matigas na. Tapos tumagal pa tayo dito sa wheel nut dahil hindi mabunot yung iba, winilding pa natin. So yun, transfer case tayo. So yan guys, so na-adjust na natin doon yung sa differential pinion. So in-adjust na natin para mabawasan yung kunting clearance sa backlash clearance nya. So in-adjust na natin. Tapos dyan sa may cross joint na yan, tinanggal natin dyan at binalik rin natin. Matapos natin i-check yung backlash clearance nya. So yan sa propeller shaft or drive shaft, chinek natin yung backlash clearance at nag-adjust tayo. So apat na ngipin yung adjustment yan. Pwede kayo mag-adjust dalawang ngipin para mag-minimize konti yung clearance. So yan yung nya. So dito naman sa front differential nya, na guys, yan, ayan yung front differential nya. Yan, kung napapansin nyo, yan front differential nya, yan ay nag-adjust rin tayo dyan sa front differential nya. So may pinion yan, apat din yung adjustment yan. Pwede kayong magbawas dalawa para mag-minimize yung clearance ng backlash. So wag nyong isagad guys pagbawas or pag dagdag, dahil magkakaroon ng problema, mabubungi yung ring gear nya. So kailangan kung apat yung adjustment, nasa dalawa lang kayo adjustment nyo. So hindi natin na-videohan dahil sobrang busy natin, tapos yung cellphone pa natin ay naiwan. So hindi natin na-videohan ng pag-adjust. Yan din. Tapos tayo dyan. Tapos dito naman yan. Ayan, medyo basa pa yan guys, kasi nilubricate natin dahil napakatigas. Tanggalin yung mga bolt. So mag-adjust din kayo dyan pag may adjustment dyan, pero pag wala, dito lang sa kabila sa differential gear yung adjustment niyo. So may differential yan, front differential tawag dyan. Doon naman is yung rear differential. So dito naman ito yung transfer case. So naka-attach yan sa may transmission. So yan yung transfer case nya. Yan, transfer case. So pag binunot nyo yan, may makita kayo dyan na adjustment. So transfer case naka-attach sa transmission. Tapos doon rear differential. Tapos dito naman yung front differential. Yan yung dyan.
So check natin yung level din niya para mapalitan. So kailangan check nyo yung level, yung fluid at condition. So ang issue niyan guys ay malaki yung backlash. So ang unang ano niya, repair procedure dyan ay adjustment muna. Pagka hindi siya mag-minimize, kailangan ninyong baklasin at palitan ng mga rebuild kit. So first step ang adjustment, dahil lumalagotok yan pagka malaki ang backlash clearance. So yan yung issue, kaya nag-adjust tayo sa differential, nag-adjust tayo din sa front differential tsaka rear, tapos dito yan. So yan yung ano natin, repair dito sa Suzuki Vitara. May mga langis pa sila ano. Yan. So ang pinion kasi nasa loob with ang adjustment. So naka-restraint kasi yan siya na design para hindi mabasag yung ring gear guys. Mababasag kasi yung ring gear pagka sobra yung adjustment. Kailangan dalawang thread lang yung i-adjust ninyo. Kung apat yung adjustment, dalawang thread lang para hindi masobrahan, mababasag kasi. So ngayon ang ano natin dyan is yung gear oil nya. So yung gear oil pwede nyo palitan yan pagka hindi na maganda yung gear oil, para makita ninyo yung condition. So gear oil na lang yung ano dyan natin, kulang palit tayo ng gear oil. Ito na minute 1 minute and 20 seconds. Klaro yung galon. So nagpalit tayo ng langis ng gearbox oil ng Suzuki Vitara, front and rear differential. Ayan o, yan yung ano nya, maralumot na. Ayan, sobrang itim na. So nagpalit tayo, may latak na. Yan, sobrang itim na, may mga debris na ano, maliliit na. Yan yung ano. So kailangan magpalit kayo para maiwasan yung pagkapudpud ng ring gear at saka pinion, saka yung mga bearing. Dahil pagka wala na siya, dapat yan malapot eh. Hindi na siya malapot, labnaw na siya. Ayan. So yun lang guys.